Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang at shoutout kay Jose Casas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tiningnan ito ni Aaron. Sa oras na ito, nakita niya ang isang grupo ng mga batang babae na nakasuot ng magagandang damit na dahan-daang paparating sa isang linya. Halos lahat sila ay may hawak na tray na natatakpan ng pulang tela. Huminto sila mga 2 metro sa harap ng mesa at pumila. Nang makita nila ang Aaron, lahat sila ay yumoko at ngumiti ng malumanay. Bati din ito. Tiningnan ni Aaron ang mga babaeng ito. Bata pa sila at masigla. Kahit na ang kanilang balat ay hindi masyadong maganda tulad ng Xiao Chanhua, ang kanilang mga tampok ng mukha ay napakaganda, at ang kanilang magagandang mata ay naglalaman din ng kaakit-akit na kahulugan. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga babaeng ito, sa kabuuan ay 10 tao, hindi pa banggitin sa Magic Cloud Ghost City, kahit na tumingin sila sa Central Plains, tiyak na kabilang sila sa mga first-class beauties. Hindi alam ni Han kung anong ginagawa ng Aswang Zun. Aaron na kalsada. Hindi nagsulat ng libro si Ghost Zun. Matapos tingnan, naglaan ng oras ang 10 batang babae upang alisan ng takip ang pulang tela sa tray na nasa kanilang mga kamay. Sa sandaling bumukas ang pulang tela, nakita rin sa mga mata ni Aaron ang mga bagay sa plato ng 10 tao. Mayroong ilang mga kakaibang hiyas na hindi pa nakikita ng Aaron, at mayroon ding ilang godgrass at mga halamang engkanto na hindi pa nakikita. Bagamat hindi nila nakikilala ang kanilang anyo, may nakikita sila mula sa kanilang nagniningning na espiritu, at alam nila na sila ay hindi pangkaraniwan. Maaari ba nitong bigyang kasiyahan ang mga mata ng mga kilalang bisita? Ngumiti siya ng mahina. Ngumiti si Aaron at magalang na sinabi, paano magiging anumang produkto ang bagay ng paggalang sa multo? Isang pagpapala ng buhay para sa isang tao sa Han na mapalad na makita ito. Dahil magalang ka sa akin, hindi ka mabastos sumigaw ng 3,000. Buti kong nasiyahan ang VIP, pero mukhang hindi sinagot ng VIP ang mga tanong ko. Malumanay na ngumiti si Ghost Zun. Kasabay nito, ang kaldero ng alak sa gininto ang mahabang mesa sa kanyang harapan ay dahan-daang umangat ng walang hangin. Matapos mapunan ang Aaron, ito ay napuno muli para sa Ghost Zun. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumimangot si Aaron. Hindi sinagot ang tanong. Parang wala naman sigurong ganong posibilidad. Gayunpaman, hindi nagtagal, biglang may naisip si Arrow, ngunit bahagyang nakabukas ang kanyang mga mag-aaral, ano ang sinabi ng Ghost Zun. Haha, buhay-buhay, demonyo man o tao, ang hinahabol natin sa huli ay walang hihigit sa 3 bagay, kayamanan, kapangyarihan at kulay. Anuman ang kayamanan o kapangyarihan, ang pangwakas na layunin ay para sa kulay. Nang marinig ito, halos naunawaan ni Han Sanchen ang lahat at ngumiti, so, ito ang pangunahing dahilan kung bakit ako pinuntahan ng Hangluan. Narinig ni Ghost Zone ang talumpati at tumawa, bata pa ang bida. Mukhang hindi talaga umaasa sa isang heroic spirit. Mas umaasa pa rin siya dito. Itinuro ni Ghost Zone ang kanyang ulo. Malinaw, ang tugon ni Aaron ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ang Hangluan ang unang kagandahan sa aking Ghost City at ang pinakamataas na kayamanan sa lungsod. Ang 10 ito, mga ghost town din sila. Ang sikat ay ang magandang waiter. Pagsamasamahin natin sila. I don't dare to say that it's a blessing for everyone, but at least mahirap para sa iba. Hehe, wala akong alam sa ganong arrangement. Gusto mo ba ng VIP? With that, ngumiti si Maltong Zun at tumingin kay Aaron. Ngumiti si Aaron at tumangala sa alak na ibinuhos sa mesa. Kasing pula ito ng dugo. Hindi niya alam kung gawa ba talaga ito ng dugo ng mga pinatay. Hindi siya umiinom, ngunit tumingin sa baso ng alak at sumagot, hindi ko kilala ang Multozon.
Ang Ghost Zone ay isang iba't ibang kayamanan at sikat na materyales, at isang magandang babae. Natatakot ako na walang pagpapalang magdusasihan. Hindi ba't ang salita ng pag-ibig ang pinakamamahal na bagay sa mundo? Sa harap ng pag-ibig, ang pera ay bagay lamang sa labas ng katawan, hindi ito bubuhayin o sa kamatayan. Itong mga dilag, haha, may kasabihan, ang mga babae ay parang damit, ang magkapatid ay magkapatid, sa harap ng mga kapatid, ang mga kagandahan ay umutot, palaging mahinahon ngumingiti ang mga multo. Sumimangot si Aaron, hindi narinig ni Han ang mga maling salita. Gusto ba ng aswang Zone na maging kapatid si Han? Hindi lang naramdaman ni Aaron na mali ang narinig niya, pero gusto pa niyang tumawa. Never siyang nagmaskara pero gusto niyang makilala si Kuya Bai. Dapat mong sabihin na wala siyang ideya maliban kung siya ay isang tanga. Ang mundo ay hindi kailanman maghuhulog ng pie. Kahit nagawin ito, papatayin lamang nito ang mga naghihintay ng pie. Brother Han, be frank, well, hindi magsasalita ng patago ang emperador. Then Ghost Zone patted the table gently and opened his mouth. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Kilalang kilala na ang mga pumupunta sa ating Magic Cloud Ghost Town ay may kamatayan ngunit walang buhay. Kung sila ay dumadaan o ano, ngunit ikaw, sabi ni Ghost Zone sa tono at tumingin kay Aaron ng nakangisi, ito ay isang pagbubukod. Nais kong hindi ka lamang mabuhay, kundi maging mas mahusay kaysa sa iba. Sa Ghost Town ng Magic Cloud, ako ang pinakamataas, at ikaw ay nasa ilalim ng isang tao at higit sa 10,000 tao. Ano sa palagay mo? Nang marinig ito, sumimangot si Aaron, sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000 tao. 10,000 tao sa Magic Cloud Ghost City ang nasa ilalim ng iyong utos. Natural, hindi mo mauubos ang lahat ng kayamanan sa lungsod. Kasabay nito, hindi lamang ang 11 dilag na ito ang ibinibigay sa iyo, kundi pati na rin ito, maningning na palasyo. I've named you, so I'll call him War Temple. What do you think? Ngumiti si Aaron. Napaka-thoughtful niya talaga. Naisip pa niya ang pangalan ng bulwagan para sa kanyang sarili. At saka, ang ganda ng syudad, nakikita mo, nahuhuli mo, naglalaro ka. How about it? Ang mga kondisyon ay talagang mabuti. Ngumiti si Aaron at tumango. Natural lang na sumunod sa akin at magtamasa ng walang katapusang kayamanan. Sa totoo lang, alam kong malinaw sa bawat kilos mo pagkatapos mong makapasok sa lungsod na malakas ang loob mo at nangangahas kang saktan ang mga tauhan ko. Kung ordinaryong tao ka, gagawin mo, ay napunit. Gayunpaman, ang mga hari ay madaling hanapin, ngunit ang mabubuting general ay mahirap hanapin. Gustong-gusto ko ang iyong mga galaw. Kaya't naniniwala ako na kung pupunta ka upang tulungan ako ay magiging mas malakas. Tumango ulit si Aaron. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit hindi tinulungan ng lalaking ito si Guhay na ilabas ang kanyang galit, ngunit gusto niya ang buhay ni Guhay. Kailangan pala niyang maging thug para sa kanya. Isang bagay na kawili-wili. Halika at inumin ang tasang ito. Mula ngayon, ikaw at ako ay magiging aking kapatid. Ako ang hari ng Magic Cloud Ghost City. Natural, ikaw ang vice-hari ng Magic Cloud Ghost City at ang general na namumuno sa mundo. Pagkatapos, itinaas ng maltong si Zun ang kanyang baso sa sobrang kasabikan at magpapanukala na sana ng toast sa Aaron. Napakabait din ni Hangluan at inilagay ang tasa ng alak ng Aaron sa harap ng kaliwang kamay ni Aaron. Sa kasamaang palad, itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, ngunit hindi ang kanyang kaliwang kamay upang kunin ang tasa. Sa halip, marahang hinarang ng kanyang kanang kamay ang tasa ng alak ni Multozon. Kuya, anong ibig sabihin nito? Nang makita ang Aaron na humaharang, ang maltong si Zun ay nalito, ngunit ang kanyang mukha ay nagsimulang magkamali. Dahil obviously, nahulaan na niya siguro ang kahulugan ng Aaron. Di ba sabi ko, no merit, no reward. Magiliw na ngumiti si Aaron, nakapunta na ako sa Red Earth City, dahil lang sa gusto kong sumugod sa Bone Burning City sa lalong madaling panahon, kaya wala akong balak na manatili dito. Kaya kapag nakipagkaibigan si Multozun, natural siyang makikipagkaibigan, pero hindi ako titira dito. Sinabi iyon ni Aaron, tumayo at sumaludo, at handang bumangon at umalis. Han, sa likod niya, biglang uminom ng malamig si Hongluan, hiniling ka ng aking Panginoon na maging isang general. Mataas ang tingin niya sa iyo.
Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang napunta sa Magic Cloud Ghost City na ito? Hindi pa banggitin na naghahanap ng isang post, kahit na sila gusto mong mabuhay, ito ay isang hanggal na panaginip. How dare you be so ungrateful kapag ganito ang pakikitungo sa iyo ng Panginoon? Narinig ni Aaron ang pagsasalita at bahagyang huminto, ngunit hindi siya natakot. Sa kabaligtaran, ngumiti siya, iba si tao at hindi nagpaplano, bastos, galit na galit ang pulang Luan. Nung magsisimula na siya, biglang lumingon si Aaron at biglang tumingin kay Hong Luan. Saglit lang, natakot ang pulang si Luan kaya hindi na siya naglakas loob na gumalaw on the spot. Oo, walang ginawang aksyon si Aaron. Ngunit sa kanyang walang malasakit na mga mata, mayroong halos nakalulungkot na espiritong mamamatay tao. Nang makitang tumigil siya sa pagsasalita, ibinalik ni Aaron ang kanyang mga mata at tumalikod upang umalis muli. Kaibigan, sa pagkakataong ito, biglang bumulong ang multong si Zun na hindi pa nagsasalita. Huminto muli si Aaron at naghintay sa kanyang mga salita. Dalawa lang ang klase ng tao sa syudad natin, kalaban man o sarili mo. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, hindi ka lang kaaway. Sa pagsasalita tungkol dito, ang kanyang tono ay napakagaan, ngunit ang kanyang mamamatay tao na espiritu ay hindi mas magaan kaysa sa Aaron. Si Aaron ay ngumiti ng mahina, kaaway pa rin ang pumatay sa iyong mga kaaway, hindi ba? Magandang malaman mo. Kaya kaibigan, kaluwalhatian, kayamanan o kalaliman ng impyerno, mas mabuting pag-isipan mo ito at pumili. Ngumiti si Han Sunyi. Sa aking bayan, mayroong isang tanyag na kasabihan. Alam mo ba kung ano ito? Sige na please. Mas malamig na ngumiti si Aaron, at pagkatapos ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Ang mga bata ay gumagawa ng mga pagpipilian. Napangiti si Aaron, iwanan ang iyong mga sirang pagpipilian. Ano man ang gusto mo, hindi ako interesado. Nahulog ang mga salita. Ang Aaron ay hindi magalang. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay. Ang mukha ni Ghost Zunki ay iron blue, at ang kanyang katawan ay itim dahil sa galit. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas pa nga siya para kumain sa iisang mesa kasama niya, at nagpadala pa ng 11 pinakamagagandang dilag sa kanyang lungsod, ngunit ang lalaking ito ay napaka-ungrateful. Nang makita ito, agad na naging pulang ilaw ang hangluan at direktang inatake at pinatay ang Aaron. Bakit hindi alam ng Aaron ang tungkol sa gayong pag-atake? Ngunit hindi man lang ibinalik ng lalaking ito, halos sa sandaling ito ay sumugod siya. Boom! Isang light shield ang direktang lumaban sa likod ni Aaron at direktang hinaranggan ang Hongluan. Kasabay nito, ang light shield ay biglang naging lightsaber at mabilis na inatake ang Hongluan. Magsipilyo. Nang lumipas ang espada, tumalikod din si Hongluan, ngunit nang bumalik ang espada sa kamay ni Aaron, tumalikod si Hongluan at bahagyang hinawakan ang kanyang mukha, ngunit natigilan siya nang makitang may malalim na gali at dugo na umaagos sa kanyang mukha. Bigla siyang nagangat ng tingin ng galit. Ang Aaron ay hindi huminto kahit saglit. Ang kanyang anti-Buddha ay parang langaw. Kapag sinampal lang siya ng iba, nilipad na siya ng walang epekto. Ang galit ng pagiging hinamak, kasama ang pagkabigla ng puso, ay ang tunay na paglalarawan ng sikolohiya ng lahat ng Hangluan sa panahong ito. Hindi siya handang abusuhin ng ganito, ngunit natatakot siya na ang padalos-dalos na pagkilos ay haantong lamang sa mas masahol na kahihinatnan. Sa pagbabalik tanaw sa multo na si Zun, naikuyong ng aswang Zun ang kanyang mga kamao. Halatang galit siya sa mga oras na ito. Gayunpaman, wala siyang masyadong sinabi pagkatapos ng lahat. Pinili rin ni Hangluan na bahagyang takpan ang kanyang sugat upang ipakita na siya ay nasugatan at hindi na kayang lumaban. Paglabas nila sa Golden Inner Room ay hindi na nagsalita pa ang dalawang waitress. Sa pagmamadali, diretso silang umatras sa silid, at sa kamarahang isinara ang mabigat na pinto. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang pinto ay nagsara, at ang labas ng mundo ay biglang nahulog sa isang patay na katahimikan. Napangiti si Aaron sa mga sulok ng kanyang bibig, walang pag-aalinlangan na umiling, tumayo at naglakad ng ilang hakbang patungo sa mahabang kalsada sa labas ng bahay. Pagkatapos, tumigil siya at hindi na tumuloy. Parang may hinihintay. Ladies and gentlemen, gabi na at dumidilim na. Wala nang saysay ang magtago ulit. Bulong ni Aaron, at ang mahabang espada na binago ng maliit na itim na patpat sa kanyang kamay ay marahang itinaas niya. Ngayon lang siya nakalaban ng Hangluan. Ang Aaron ay malinaw na hindi gumamit ng shenang,
ngunit gumamit lamang ng isang maliit na itim na stick upang ipagtanggol at atakehin. Hindi lamang nito pinapanatili ang lakas nito, ngunit nakumpleto din ang nakamamatay na suntok ng mas mahusay. Ang pakikipaglaban sa mga taong ito ay malinaw na ang pinakamahusay na pagpipilian. Wow! Sa halos parehong oras, mayroong lahat ng uri ng bahagyang tunog sa paligid ng sinaunang bahay, at pagkatapos ay isang personal na figure ang dahan-daang lumabas mula sa kadiliman sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, parami ng parami, hanggang sa makalipas ang mahigit 10 segundo, kasama ang sinaunang bahay at Aaron bilang sentro, halos isang makapal na tao sa paligid. Ang bawat isa sa mga taong ito ay mukhang kakaiba, ngunit tulad ng orihinal na lalaking oso at baboy, sila ay kasing lakas ng mga baka, at ang hugis ng kanilang katawan ay halos ilang beses kaysa sa Aaron. Halos lahat ng mga lalaking ito ay armado. Napakatigas nila. Hindi sila madaling ma-provoke sa unang tingin. Bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, ngunit umiling at ngumiti ng mapait, nakikita mo talaga ako. Mayroong libu-libong tao sa paligid, hindi banggitin ang Aaron ngayon. Kahit si Aaron sa kanyang kasagsagan ay hindi maiwasang mapasimangot. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi mahusay na mga master sa mga tuntunin ng laki o lakas. Naturally, ang mga ito ay lubhang kakilakilabot sa ilalim ng gayong numero. Gayunpaman, inaasahan din ito ng Aaron. Kung ang lugar na ito ay talagang walang mga kasanayan, paano makakaligtas sa wakas ang napakaraming tao na sumusubok na dumaan dito, na naiwan lamang ang mga buto at kaluluwa. Halos sabay-sabay, sa bubong ng sinaunang bahay, hindi ko alam kung kailan nakatayo ang maltong si Zun. Siya ay mapagpakumbaba at may malamig na reputasyon sa Aaron. Ito na ang huling beses na tatanungin kita, langit o impyerno, nakapili ka ba talaga? Heaven, hell, sino ang nagdesisyon? Ngumiti si Hansani, pagkatapos ay bahagyang itinaas ang espada at dumulas sa kanyang kamay. Agad na dumulas ang dugo sa sugat at bumagsak sa katawan ng espada. Malamig na itinaas ni Hansani ang kanyang mga mata. Ang kahulugan ay halata. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!